Ayan, puro dayami na mga ka-hybrid. Kami na nakapag-harvest na ng aming tanim na super hybrid rice, jackpot 102, 104, 102. Ayan, Deeds Agri, jackpot 102 po. Ayan, last 3 days ago kami nakapag-harvest na, hindi natin naaktuhan. Yung actual po ng pag-harvest namin dito, wala po kasi ako dito. Busy tayo sa work natin. Ayan. Yan, sa magandang araw na po mga ka-hybrid, Black Pipe Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video mga ka-hybrid, ayan na. Wala na tayong makitang palay. Tapos na ang pag-harvest namin. Hindi natin naaktuhan. Actual na pag-harvest mo natin. So nakailang nga po ba kami rito? Dito po sa aming tanim na super hybrid rice, jackpot 102. Marami tayong na-miss na na naging dito, pangyayari dito sa aming tanim. Yan. So nakailang nga po ba kami rito? Actual harvest. So yan. So pero bago yan ay marami tayong na-miss. So hanggang lang ba ako? Hanggang top 3. Tapos mga insecticide, ayun lang, hanggang doon lang. Yung pala, nag-apply kami dito ng foliar, yung crop giant. Yan. Katulad dun sa tanim namin ng SL22. Ayan. So yan, konting lang tayo ngayon, no? Short video lang tayo rito ngayon, na parang ipatid sa inyo yung actual na na-harvest po namin dito. Kung nakailang nga po ba kami. So masasabi ko ay nakita niyo naman sa last vlog ko, medyo may tinamaan ng daming stem borer, tsaka maraming insekto kami napansin, kasi nga ay yung sibuyas namin doon pinarvest namin noon hinaharabas na, marami na insekto, parang nakita namin na lumilipat dito sa gaway dito, kaya doon sa part na yon ay madami na insekto. Pero dito maganda yung sa part dito maganda. Diyan. Maganda yung naging harvest namin dito sa gawin dito. Kalahati. O baka kalahating hektarya. Ayan. Pero sa gawin doon, medyo maraming insekto. Napansin nyo sa last video ko doon. Marami tayong nakitang sakit. Ayan. So, ganun pa man, ay naka-harvest pa rin tayo ng below 200 nga lang, nasa below 180. Below 180. Ayan. Nasa 160, between the 160 and 180. Ayan, o 170. Ayan. So ilang nga po ba yung harvest namin? So naka 168 lang kami rito. hindi siya naka 200, hindi siya naka 180, 170. So yan. So naka 168 lang kami dito. Pero ang presyo nasa 26.50. Yan mga ka-hybrid ang naging presyuhan. So tumitimbang ng 60, 62. Yan. May 59 pa. So yan, puro 60 ang naging timbang ng 60-61 yung naging actual kilos weight nya. Tapos yung 168, ayun, presyo is 26.50. So not bad, medyo mataas na rin yon. So kahit naka 168 kami rito ay yung nga, so marami kaming na-apply na abono. Siguro isang dahilan yon, naging nagbawas ng ani. So yun, dapat pala tama lang ang tinesting lang kasi namin, kasi marami kasing nagsasabi pag marami ang yung nga, salamat din sa ating mga followers na nagsasabi na bakit sobrang dami daw. So kahit mga 12 o 8, tama, ganun naman talaga ang protocol sa sinubukan lang namin kasi may nakaka-harvest ng 200 plus. So yan, napala namin.
nag-ambition kami ng maka 200 plus. Ayan, bumaba. Pero okay na rin, 168. Tapos 2650, not bad, okay na yon. At bawi na lang ulit tayo sa next scrapping. At hindi sinubukan kasi na. Tapos doon sa aming sibuyas, medyo okay na rin, medyo nalugi din. Tapos dito sa ano, okay na rito, balanse lang, tama lang. May kinita pa naman kami rito. Yan. Doon sa SL22 natin, ayun, medyo kumita tayo doon sa SL22 natin. So yan. So ano nga po ba sa ating mga ka-hybrid, nagtatanong kung sino ba mas magandang ano. Kasi meron din depende kasi sa ano yun, sa management, no. So yan, naka 168 kami, tapos yung iba nakaka 200, 190. So yan, masasabi namin, tapos masasabi ko lang na para sa based on experience, SL22 at jackpot. So mas maganda ang jackpot. SL22 pala kasi nga naka ano kami din 200 eh. 200 mahigit, tapos dito 168. So problema lang dito sa jackpot eh doon nga yung kalahating part ay ininsekto. So dito talagang napakadami dito. Makapal dito sa part na to. Hindi ko lang kasi na actual na video dahil nga ay hindi natin natatimingan yung yung pagpunta natin dito, no. So yan. So yan ang mga ka-hybrid, sa mga nagtatanong kung ano ba mas maganda, jackpot ba o SL22. Para sa amin, SL22 yung maganda, no. So upon management, maganda yung parehas lang yung management namin dito sa SL22, pero yung kalaban dito insekto. So ang pagkakamali namin ay hindi namin obserban doon sa part na yon. Kaya dapat ay nag-apply pa rin kami ng first application, tapos dapat nag second application pala kami. Kahit na nag-apply kami ng first application ng gold, dapat gold rush sa pangalawang application. Sana ba mga ka-hybrid, update dito sa aming aming tanim. Super hybrid rush jackpot 102 ng Leeds Agri, so 168. 2650 tumitimbang ng 59 to 60, so average is nasa 60 per weight per kilos. Yan. Kumita naman kami. So yan, update tayo uli at marami tayong na-miss na sa susunod, at gawin natin yung part natin para may pakita natin sa ating mga ka-hybrid yung actual na ating mga protocol na ginagawa namin para maka-ani kami ng mga ganito, no, below 200, nasa 168, above 200 plus. Yan. So ayan lang mga hybrid. At wag natin kakalimutan gumamit ng mga foliar sa yung pabaon natin, no, sa huling application natin hanggang sa huli ng pagsusuwi. Yan mga ka-hybrid. So yun lang po mga ka-hybrid, update dito po sa aming tanim na super hybrid rice jackpot 102. Mag-iingat po tayo. At yun nga pala, paki-comment dyan sa aking comment section kung kamusta po yung mga nagtanim po ng jackpot 102 dyan, kung nakailang rin po ba kayo, mga naanay po ninyo, at may share din natin sa ating mga ka-hybrid yung mga ideas, yung mga protocol na ginamit din po ninyo, at mabasa natin mga ka-hybrid yung mga technique natin ginagawa sa ating pagsasaka. So yun lang po mga ka-hybrid, at mag-iingat po tayo, at God bless.